Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, may isang hadith na inulat ni Imam Muslim rahimahullah na isinalaysay sa atin ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, ay tumatalakay at nagbabalita sa atin sa mga taong mayroong magagandang gawain dito sa mundo. Mayroong magagandang gawain dito sa mundo. Ngunit sila ang mangunguna. Sila ay kabilang sa uunahin ni Allah subhanahu wa ta'ala itatapon sa impyerno. Waliyadu billah. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga uri ng mga taong ito. At ang dahilan, mga kapatid sa Islam, ay kakulangan nila sa tinatawag na ikhlas. Na ang kanilang gawain ay hindi nila ito isinalang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang kanilang gawain, ang pakay nila ay upang sila ay maging tanyag, upang sila ay maging bantog, upang sila ay maging kaaya-aya sa paningin ng mga tao. Tunghayan niyo po ang hadith na ito, mga kapatid sa Islam. At mayroon tayong makukuhang aral sa hadith na ito. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na dumarami ang mga tao. Dumarami ang mga taong nag-a-upload ng anumang kanilang gawain. Pag nakagawa ng mabuti, upload. Hindi ko sinasabing wala sa kanila ang ikhlas. Ngunit dapat nating paalalahanan ang bawat isa sa atin, ang sarili natin at ang ating mga kasama, kapatid, kaibigan, kakilala. Paalalahanan natin sila na ang lahat ng gawain na pagsamba, kabutihan, dapat nating iikhlas ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ang pakay natin ay ang habag, lugod, ang anumang mayroon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yun dapat ang pakay natin at hindi ang sinumang mga taong nasa paligid natin. Hindi ang sinumang mga taong magkakagusto sa atin o di kaya ay pupuriin tayo ng mga taong nasa paligid natin kapag nagawa natin ito. Babantugin tayo, magiging tanyag tayo sa mga mata at pandinig ng mga tao. Hindi po yun dapat ang ating gagawing intensyon o di kaya pakay. Kaya kapag gagawa tayo ng anumang pagsamba, malaki man, maliit man ito o malaki, dapat unang-una ikhlas. Bakit? Upang magkaroon iyan ng halaga sa kabilang buhay. At pag walang ikhlas, ang lahat ng iyan ay walang saysay. Kahit ano pang laki niyan, walang saysay sa araw ng pag-hukom. Tunghayan niyo po ang hadith na ito, mga kapatid sa Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamati rajulun istashhada. Ang unang tao, tunay na ang unang tao na hahatulan, kukwintahan sa araw ng paghuhukom, kukwintahin ang kanyang mga nagawang kabutihan. Sa araw ng paghuhukom, ang taong istashhada, rajulun istashhada.
Itong taong ito ay namatay sa digmaan, sa pakikibaka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Shahid. Ano ibig sabihin yan? Shahid. Opo, dinatnan ng kamatayan habang siya ay nakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ata bihi, fa'utiya bihi. Opo, fa'utiya bihi ibig sabihin, fa'utiya bihi ay lahat ng kanyang mga nagawang kabutihan ay, o di kaya siya, ay ihaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'matahu, fa'arrafaha. Opo. Fa'arrafahu ni'matahu, fa'arrafaha. Ibig sabihin nito mga kapatid sa Islam, na lahat ng kanyang mga nagawang kabutihan ay ipapakita sa kanya at kanyang aangkin nito. Malalaman niyang ginagawa niya ito. Makikita niyang ito ang kanyang mga ginawa at alam niyang ito ang kanyang mga ginawa. Anong sasabihin sa kanya? Faqala fama amilta fiha. Ano ang ginawa mo doon sa ganito? Anong sasabihin ng rajulun na yon? Yung lalaking iyon? Sasabihin niya, qala qataltu fika hatta istashhadtu. Okay? Tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang ginawa mo doon? Anong sasabihin ng lalaking iyon? Ako ay nakipaglaban, nakibaka, fika, hatta istashhadtu. Nakipaglaban ako sa landas mo hanggang ako ay dinatnan ng kamatayan, naging shahid. Anong sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, kadhabta. Ikaw ay nagsisinungaling. Subhanallah. Sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay sinungaling. Lakin nakakatalta lian yukal, ngunit bagkus ikaw ay nakibaka, nakipaglaban, upang masabi lamang na ikaw ay jari, matapang. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba o fasahaba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Hatta ulqiya finnar. Dahil doon, siya ay hihilain. Dahil doon, siya ay hihilain. Bakit siya ay hihilain? Hanggang siya ay itatapon sa impyerno. Bakit kailangan pa siyang hihilain? Siyempre yung tao na yun, mayroon siyang nagawang kabutihan. Ayaw niyang itapon sa impyerno. Hihilain siya ng mga malaika. Ipapahila siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika upang siya ay itatapon sa impyerno. Waliyadu billah. Tingnan niyo po yung kapatid. Jihad. Namatay sa jihad. Ngunit ang kanyang pakay pala ay upang maging matanyag sa mga tao na siya ay matapang. Kaya naman dahilan ng kanyang pagtapon sa kanya sa impyerno. Kaya kayong mga kapatid nating nakikibaka sa landas ni Allah, akhlisuni yatakum, ij'aluha khalisatan indallah. Gawin nyo itong para lamang kay Allah at huwag nyong gawing upang kayo'y maging tanyag sa mga tao, sa inyong mga kasama, sa inyong mga kakilala, sa inyong mga magulang. Huwag! Gawin ninyong para lamang ito kay Allah. Ang hangad mo ay ang paraiso ni Allah, ang habag, ang lugod ni Allah. Ano mang mayroon si Allah, yun ang iyong pakay. Hangad. At huwag ang hangad mo ay ang mga ano mang mayroon sa mga tao. Pangalawang lalaking itatapon sa impyerno, kukwintahan. Pagkatapos niyang kwintahan, itatapon sa impyerno. Sino ang lalaking ito, mga kapatid? Tingnan niyo po. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ. At ang lalaking nagsaliksik ng kaalaman at kanya itong itinuro. وَعَلَّمَهُ. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا. فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت. Bakit? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya,
Lakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala innaka 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala inna huwa qari'un. Faqad qila thumma umira bihi fasahaba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kalain po yung mga kapatid. Pangalawang lalaki na kukwintahan sa araw ng paghuhukom, iyaong nagsaliksik ng kaalaman at kanyang itinuro sa mga tao. Kanyang itinuro sa mga tao. At pagdating sa araw ng paghuhukom, pagkukwinta, tatanungin siya, anong ginawa mo doon? Sabi niya, Panginoon, ako'y nagsaliksik ng kaalaman at itinuro ko ito sa mga tao. At binasa ko ang Quran. Alang-alang sa iyo. Fika, alang-alang sa iyo. Anong sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nagsisinungaling ka. Ngunit bagkos, ikaw ay nagsaliksik ng kaalaman at nagturo sa mga tao upang ikaw ay mabanggit, ikaw ay matanyag, upang masabi ng mga tao na ikaw ay alim. Ikaw ay alim. Binasa mo ang Quran upang masabing ikaw ay qari. At babanggitin sa kanya hanggang sa uutusan ang mga anghel na siya ay hihilain at itatapon sa impyerno. Waliyadu billah. Isang mujahid, isang alim, isang qari ng Quran. Mujahid, alim, qari ng Quran. Magagandang gawain ito mga kapatid sa Islam. Ngunit kung wala tayong ikhlas, kahit sa ulo pa natin ang Quran, kahit napakaganda pa ng ating boses, at kahit tayo pa ang numero 1 alim sa buong mundo, dahil walang ikhlas, itatapon tayo sa impyerno. Wal-iyadhu billah. A'adhanallahu min nari jahannam. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy ng impyerno. Iligtas nawa tayo, ako at kayo mula sa pakitang tao. Mga kapatid sa Islam, umiwas po tayo sa katanyagan. Umiwas po tayo sa katanyagan. May mga kapatid tayo ngayon, nag-aaral sa online para magkaroon lamang ng certificate. Allahul musta'an mga kapatid. Mag-aaral ka ng Quran, mag-aaral ka ng luga, mag-aaral ka ng fiqh, mag-aaral ka ng anumang mga pag-aaral sa Islam upang magkaroon ka ng certificate at mayroon kang maipopost sa Facebook account mo upang sabihin, Masya Allah, Masya Allah, ang talino ni kapatid, ang talino ni brother, ang talino ni sister. Iwasan po natin ang ganoong mga intensyon, mga kapatid sa Islam, dahil walang maitutulong iyon sa atin sa kabilang buhay. Dahil ang syirkul asgar, itong tinatawag na riya, ay ito yung labis na kinatatakutan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kapag ito ay papasok sa atin, sisirain niya ang gantimpala ng ating mga gawain. Warajulun, ito yung pangatlong lalaki. Warajulun, wassa'allahu alayhi wa atahu min asnafil mali kullu. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Faqala kadhabta lakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Faqad qila thumma umira bihi fasahab ala wajhi thumma ulqiya finnar. Rawahu Muslim. Ang pangatlong uri ng tao, mga kapatid sa Islam, ito yung taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. Masya Allah, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. At
tatanungin siya sa araw ng paghuhukom. Kukwentahan siya, anong ginawa mo sa ibinigay sa iyo? Anong ginawa mo sa ibinigay sa iyo? Sasabihin ng tao na iyon, wala akong iniwan. Wala akong iniwan maliban na lamang na ako ay nagbigay alang-alang sa iyo. Ya Allah, ang pakay ko ay iyo. Anong sasabihin ni Allah sa kanya? Kadhabta, nagsisinungaling ka. Bakit? Ginawa mo lamang yun upang ikaw ay masabing jawad, mapagbigay, mabait. Siyempre, pag mapagbigay, mabait. Diba? Wala namang nagbibigay na hindi mabait. Diba? Kuripot ang tawag doon. Masasabi lamang na hindi ikaw kuripot, hindi ka kundi ang gusto upang ginawa mo yun upang ikaw ay masabi ng mga tao na ikaw ay mapagbigay, ikaw ay mabait, matulungin, siyempre. At babanggitin sa kanya hanggang sa uutusan ang anghel na siya ay itatapon sa impyerno. Inulat ni Imam Muslim. Mga kapatid sa Islam, mahirap talunin ang ating tinatawag na sarili. Ngunit kapag maalala natin ang kabilang buhay, na ang lahat ng ating ginagawa dito sa mundo ay para sa ating kabilang buhay, bakit natin itatali ang ating pagsamba, gawaing mabubuti, kawang gawa sa sino mang nasa paligid natin? Bakit doon ang pakay natin sa kanila at hindi natin pakayin si Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya, bilang payo sa aking sarili hanggang sa lahat ng makakapanood, makakarinig ng video ko na ito, pinapayuan ko po kayo, ang aking sarili at kayo mga kapatid sa Islam. Kapag tayo ay tatahak sa landas ni Allah, sasali sa tinatawag na jihad fi sabilillah, pakikibaka sa landas ni Allah, lillahi ta'ala. Alang-alang kay Allah. Alang-alang kay Allah at huwag nating haluan ng anumang tinatawag na labag sa utos ni Allah at ng kanyang sugo. Dahil ito ay kahit pa-ikhlas ang ating ginawa. Kahit pa-ikhlas yung ginawa natin, kung hindi naman alinsunod sa utos ni Allah, hindi naman alinsunod sa utos ni Propeta Muhammad, hindi alinsunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, hindi na nagagawa natin yung mga ipinagbabawal ni Allah, ay wala pa ring saysay yung ating ikhlas. Wala pa ring saysay. Especially itong tinatawag nating jihad fi sabilillah. Ganon din ang mga nagsasaliksik ng kaalaman. Unang-unang ating iintensyon ay ikhlas lillahi ta'ala, mga kapatid sa Islam. Saka na po yung mga certificate, saka na po yung mga na mga makukuha natin. Dahil kapag nag-ikhlas tayo, lahat makukuha natin. Ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Ganon din sa mga nag-aaral ng Quran, mga kapatid sa Islam. Ganon din sa mga nag-aaral ng Quran dito sa lalong-lalo sa panahon natin ngayon, panahon ng social media. Online ang pag-aaral, no? May mga kapatid tayong nagbibideo kung paano sila nagbabasa ng Quran, no? Naway ilagay natin ito sa ikhlas, no? Gamitan natin ng ikhlas, mga kapatid sa Islam, at huwag nating gamitan ng pakitang tao or upang masabi ng mga tao na tayo ay mayroong magandang busis. Kapag mga babae naman, higit na mainam, mga babae, no? Ng mga nag-aaral ng Quran, higit na mainam, mga kapatid sa Islam, na huwag na ninyong i-post, i-upload sa social media ang inyong pagbabasa ng Quran. Opo. Huwag na ninyong i-upload sa social media ang inyong pagbabasa ng Quran. Bakit?
upang inyong masaraduhan ang pintuan ng tinatawag na fitnah. Opo. At para naman sa mga mayroong kakayahan, no? Para naman sa mga mayroong kakayahan, magsadaka, mag-infaq, magsadaka. No? Si Propeta Muhammad nabanggit sa isang hadith na si Propeta Muhammad ay nagsabi na mayroong 7 tao o 7 uri ng mga tao na pasisilungin ni Allah sa kanyang silong sa araw na wala ng ibang silong maliban sa silong ni Allah. Sino po ang mga tao na ito? Kabilang sa 7 uri ng mga tao na ito, yung taong tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'allama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Nagbigay siya ng tinatawag na sadaka. Isang lalaking nagbigay ng sadaka, faakhfaha, kanya itong nilihim. Nilihim niya ito, hindi niya ito kininto. Pati asawa niya, hindi niya kinintuan. Pati kapatid niya, pati anak niya, hindi niya kinintuan. Faakhfaha hatta la ta'allama shimaluhu. Kahit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nalalaman kung ano ang ibinigay, magkano ang ibinigay ng kanang kamay. Yun yung ibara na ikhlas, mga kapatid. Walang nakaalam maliban sa yung binigyan mo. No? So hanggang dito na lamang. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gawaing pakitang tao. Mga kapatid sa Islam, bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting intensyon at matalo nawa natin ang ating nafsu, matalo nawa natin ang ating sarili mula sa mga utos nito ng mga kasamaan, no? So, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.